Magandang umaga po sa inyong lahat, mga patalastas, mga kapatid, upang panatili ang kabanalan at kaayusan sa ating dambana. Narito po ang ilang mahalagang paalala. Iwasan po ang pagkain, pag-inom at pag-iingay sa loob ng simbahan upang mapanatili ang solemnity o ang taimtim na kapaligiran ng pananalangin. Itapon ang inyong mga basura sa mga nakalaang basurahan na makikita sa paligid ng dambana. Maigpit na ipinagbabawal ang paninigarilyo at paggamit ng vape sa loob at paligid ng simbahan. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin ng sambayanang Pilipino para sa kaliwanagan, pagbabagong loob at pagbabago. Mapagmahal na Ama, Diyos ng katotohanan at katarungan, isinugo mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay, ay nahayag ang iyong abag at pinagkaisa kami sa iyo at sa sandaigdigan. Lumalapit kami sa iyo at naghahanap ng kagalingan, katuwiran at pagbabago para sa aming bayan. Ang aming bansa ay umaharap sa isang mahirap na sangandaan. Nakikita namin ang pagsasaisang tabi ng katotohanan, ang pagpapaliban ng katarungan at pagkakahati-hati na nagpapahina ng saligan ng aming lipunan. Nagsusumamo kami para sa mga pinagkatiwalaan ng pamumuno, muli mo silang tawagin sa banal na gampanin ng kanilang tungkulin. Naway maglingkod sila ng may katapatan, katarungan at habag. Ipagkaloob mo sa kanila ang karunungan upang kumilos ng may masusing pag-unawa, lakas upang magtiyaga ng may dangal at kababaang loob na hindi magangad ng paghihiganti, kundi kabanalan, hindi personal na adikain, kundi ang pangkalahatang kabutihan. Patawarin mo kami sa pagpikit ng aming mga mata na kung ano ang tama, sa pagtanggap ng mga palusot, kapalit ng pananagutan, at sa pagpapahintulot sa pagsisiphayo at pagkakahati-hati na pahinain ang pag-asa ng aming bayan. Inaamin naming madalas kaming nananahimik sa harapan ng kasamaan, tuwing pinipili namin ang kaginhawahan kapalit ng konsensya, takot kapalit ng tapang, at kawalang pakialam kapalit ng pananagutan. O banal na Espiritu, baguhin mo ang aming mga puso at paliwanagin ang aming isipan. Dalhin mo kami mula sa kawalang pakialam tungo sa pagmamalasakit, mula sa pananahimik tungo sa tapat na pagkilos, mula sa pagkakahati-hati tungo sa pagkakaisa, at mula sa pagkasiphayo tungo sa pag-asa. Turuan mo kaming ipagtanggol ang katotohanan na may pagmamahal, itaguyod ang katarungan na may habag, at maging daan ng kapayapaan at pagkakasundo. Tanglawan mo ng iyong liwanag ang aming bayan, isaayos muli kung ano ang nawasak, pagalingin kung anong nasugatan, at muling itindig ang bayang hindi pinagpapalit ang katotohanan sa kaginhawahan, hindi isinusuko ang kabutihan sa takot. Maging banal na pagkakataon nawa ito ng pagbabagong loob at ng pagpapanibago ng aming bansa upang tunay kaming maging bansang namumuhay sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa ilalim ng iyong makaamang pagkalinga. Inihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama mo sa pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen.
Mahal na Birheng Maria, ina ng sambayan ng Pilipino at reyna ng kapayapaan, gabayan at panalangin mo palagi kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ipanalangin ninyo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Magsiupo po. Ngayon po ay ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon. Ang atin pong punong tagapagdiwang sa umagang ito ay si Reverendo Padre Kenneth Dan Galiamaso, CSSR. Inaanyayan po ang lahat na sumabay sa mga awit, tugon at panalangin sa atin pong misa. Maraming salamat po. Magdiriwang tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayinyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga, mga kapatid.
Magandang umaga po, Father. Sa ating pakikiisa sa katawan at dugo ng ating Panginoong Heso Kristo, ay aminin din natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagkakamalit, mga pagkukulang, upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Hesukristo, ang huling hapunan ay inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingang ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba, ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkaing di ninyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Iyang mga pintuan mo ay siyang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siyang nagbabasbas. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nagutos, agad itong natutupad.
dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awit tungkol sa mabuting balita. Pagkaing mula sa langit, ngayoy hain sa daigdig. Handog na kaibig-ibig, kailan may di masasaid. Paghahai inilahad ng ialay si Isaac. Ang korderong nagliligtas, ang mana ng nagsilikas. Pastol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan. Gawing dapat makinabang sa pagkaing iyong alay. Hanggang langit ay makamtan. Magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas. Akayin mo sa iyong hapag, lahat kaming iyong alagad, sa buhay mong walang wakas. Pagkaing dulot ay
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo at tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin, at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito tulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagat kumain niyon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Once again, magandang umaga po sa ating lahat. Ngayong umaga, ngayong araw ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng kamanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo, o tinatawag nating Corpus Christi Sunday, o ang pagninilay natin sa Eucharistia. Sa ating pagninilay at pagdiriwang ngayong araw, mayroon po tayong tatlong aspeto, at ito ay tatlong P, nagsisimula sa letter P. Ang una ay presensya, pangalawa, pagkakaisa, at ang pangatlo, pinadala. Ano ba ang presensya? Anong aspeto ng presensya? Tayong mga Katoliko, tayong mga Kristiyano, ay naniniwala sa ating pananampalataya na ang Eucharistia ay tunay na presensya ng ating Panginoon. Ang tinapay at alak ay hindi lamang ito simbolo, kundi sa pamamagitan ng grasya o transubstantiasyon, nagiging totoong katawan, totoong dugo ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa pagtanggap natin sa Eucharistia o sa komunyon, tinatanggap natin mismo ang ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang pag-ibig at ang kanyang buhay. Kaya isang mahalagang bagay na ginagawa dapat natin bago tayo nagkukomunyon ay ang pagninilay kung handa ba tayong tanggapin ang presensya ng ating Panginoon sa ating buhay. Lalong-lalo na sa ating pagtanggap ay magkaroon sana tayo ng respeto at magbigay dangal, dahil hindi lang simbolo ang ating tinatanggap, kundi si Kristo mismo. Amen? Kayo ba'y naniniwala na si Kristo mismo ang iyong tinatanggap sa komunyon? Parang hindi ata minus 50. Sapagkat ito ang core ng ating pananampalataya,
that we believe God or Christ is truly present with us in the Eucharist. Meron po akong isang karanasan no, na ang dami-dami na pong tumatanggap sa kamay, tumatanggap sa bibig. Wala po kong problema kung ano pong bagay na pagtanggap nyo. Basta lang po, bigyan nyo po ng dangal, bigyan nyo ng respeto. Lalong-lalo na sa pagtanggap natin kay Kristo. Sapagkat ito ay isang malaking responsibilidad na tinatanggap natin ang presensya ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Kaya ang hamon po dito sa atin ay kung ang presensya ng Diyos ay sumasa atin, nawa din tayo ay maging presensya ni Kristo sa ating kapwa. Pero ang tanong, nagiging totoong presensya din ba tayo sa ating kapwa? Ang pangalawang P ay pagkakaisa o unity o tinatawag nating oneness of Christ, with Christ. Sa una, tinatawag tayo sa presensya. At dahil andyan ang presensya ng Diyos, mas pinapalalim pa ang pagmamahal ng Diyos dahil andyan po ang desire to be united. Imagine mga kapatid, ang ating Panginoon na mismo ang nagkusang loob na gustong makiisa sa atin dahil sa kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Ang pagkakaisa natin ni Kristo hindi lang sa spiritual na buhay, hindi lang sa ating pananampalataya, but physically, because we take in the communion. Ito po ay another para bang mabigat na responsibilidad. Sabagkat sa ating pakikiisa kay Kristo, tinatawag din tayong makiisa sa ating kapwa. Pero sa ating panahon ngayon, napakalaking tanong na dapat nating pagnilayan kung tayo ba'y nakikiisa sa ating kapwa, lalong-lalo na sa kanilang mga karanasan, sa kanilang mga dalamhati, sa kanilang mga problema, o tayo'y nakikiisa para maging sanhi ng kanilang struggles, sanhi ng kanilang problema, sanhi na sila'y lumayo sa grasya ng Diyos. Alin po ba o saan po ba kayo nakikiisa? Nakikiisa po ba kayo sa Diyos o nakikiisa kayo sa hindi maka-Diyos? Lalong-lalo na every time we allow mga fake news, we allow sa mga bagay na alam nating tayo'y magkakasala, hindi tayo nakikiisa sa Diyos. Kaya every time we take the communion, remember, you don't only possess God's presence, you're also possessing the desire of our Lord to be together, to be in communion. Kaya po ang Eucharistia sa ating pagtanggap ay communion with unity, magkaisa. Kaya po ang simbahan natin tinatawag na Katolikos o ang ibig sabihin universal church because Christ calls us into unity. Hindi lang sa building, hindi lang sa gusali, hindi lang bilang mga tao, kundi makiisa tayo bilang mga anak ng Diyos. Pero pag nilayan muli natin, kung saan ba tayo talaga nakikiisa sa panahon ngayon. Ang last na P, dahil una, presensya, pangalawa, ang pagkakaisa. Ang pangatlo po ay ang pinaka-importanting sa lahat. Sapagkat kung tayo ay nagkaroon na ng presensya ng Diyos, at nagkaroon din tayo ng pagkakaisa sa Diyos, ang pangatlo po, tayo ay pinadala. We are called to be sent out into mission. Tulad po yan ng debosyon natin ng ina ng laging saklolo. Kung tayo ay nagdidebosyon, tayo din ay tinatawag sa misyon. Sapagkat kung tayo nakiisa at tayo naniniwala na the presence of God is with us, then ang mission po natin ay ipadala tayo para maging instrumento sa ating kapwa para ibahagi ang presensya ng Diyos,
ibahagi ang pakikiisa ng Diyos sa ating buhay mismo. We are being called to send out. Pero kadalasan sa atin, nasa stuck lang tayo sa pangalawa. You already believe God is present with us. We already believe that God wants to be united with us. Pero ang tanong, handa ba tayong ipadala sa misyon ng ating Diyos? Handa ba tayong humarap sa krus na maaari nating bitbitin sa ating buhay? Hindi lang ating krus, kundi krus ng ating kapwa. Sapagkat ito ang ginawa ng ating Diyos. He reminds us that He is the presence. He reminds us that He is the unity that binds us all as one creature of God. But at the same time, we are called into mission to remind the world that God is ever present. Hindi lang sa Eucharistia, kundi sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, sa ating pagninilay sa dakilang kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo, naway ipagdiwang din natin ang ating pakikiisa sa Diyos, pakikiisa sa Kanyang presensya. Ipagdiwang din natin na tayo ay may responsibilidad na ipalaganap, ibahagi ang pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa at unahin natin sa ating pamilya. Kasi minsan, nakakalimutan natin, mauuna tayo sa labas ng ating tahanan. Pero mismo sa ating bahay, hindi tayo nagkakaisa. Hindi natin nararamdaman ang presensya sa isa't isa. Kaya, ang pagdiriwang natin ay isa ding paalala. To be truly present, to be truly united, and to also be sent out and sent in sa buhay natin. Kaya mga kapatid, naway maging tunay din tayong presensya sa ating kapwa at sa mundo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may katlong araw na buhay na maguling, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus, na pawiin ang ating pagkagutom at busugin tayo ng Kanyang pagpala at biyaya. Manalangin tayo, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mamuhay nawa na may katapatan sa Eucharistia ang mga pinuno ng simbahan upang ang dakilang pagsasalong ito ay tunay na maging sagisag ng aming pananalig kay Kristong anak mo at paglilingkod sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawa naming hangarin ang mga panandaliang bagay na nakakapawi sa pagkagutom at pagkauhaw. Amin nawang hanapin ang pagkaing maghahatid sa buhay na walang hanggan, ang katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Magdulot nawa ng pagmamahalan, pag-uunawaan, pagkakaisa, at kaligayahan ang aming pagsasalo sa Eucharistia
na tunay ngang sumasalamin sa dakilang piging sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga nakatatanda na may sakit at nangungulila, naway patuloy na palakasin ng Diyos ang kanilang kalooban at pangangatawan sa pamamagitan ng ating pagkalinga at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging ganap nawa ang kagalakan ng mga kapatid nating yumao sa piling mo. O Diyos naming Ama, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga nagpamisa dito sa pambansang dambana ng mahal na ina ng laging saklolo, tupdinawa ng Diyos ang kanilang kahilingan at kalugtan ang pasasalamat. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tahimik nating ipanalangin ng ating mga personal na intensyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, pakinggan mo ang aming dalangin. Maging lakas nawa namin ang alak at tinapay, ang katawan at dugo ni Jesus, hanggang makamtan namin ang buhay kapiling mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo mo, anak mo at aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan na mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na pinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nung huling hapunan, siya'y nakisalo sa kanyang mga alagad bilang alaala ng pagtubos na laging kasalukuyan at walang wakas. Siya ang maamong tupang tumubos sa tanan. Siyang alay na lubos mong kinalulugdan. Sa huling hapunan, kami nagsasalo upang ganap kaming mapalapit sa iyo. Sa pagkakaisa ng lahat ng tao na pawang nananalig sa dakilang pag-ibig mo. Sa pagsasalong ito, kami iyong nililingap upang sa iyong anak kami makatulad. Kay kaisa namang hela nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang naparirito, sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming tagapangasiwa at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Panginoong Heso Kristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga na banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawan at dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa pagbabasbas sa mga nakakatanda. Pakiyuko ng ulo at sa konting katahimikan, ating alalahanin ang lahat ng ating nakatatanda. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, pagmasdan mo ang mga kapatid naming nakatatanda, pinupuri ka namin sa makaloob mong biyaya na ibinahagi sa kanila sa napakahabang panahon. Akayin mo sila sa kanilang buhay paglalakbay, aliwin sa kanilang kalungkutan, alagaan sa kanilang karamdaman, at palakasin sa kanilang pangungulila sa yakap ng iyong pagmamahal. Sa pagdaloy ng panahon, igawad mo sa kanila ang mapayapang pamumuhay. Hinihiling namin ito alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin lahat ng ating nakakatanda. So, gaya po, bago po ang huling pagbabasbas, paalala po sa tatlong aspeto dahil tayo'y nakikibahagi sa Eucharistia, sa katawan at dugo ng ating Panginoon, ang presensya, ang pakikiisa, at tayo'y pinadala ng ating Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, tulungan mong mamalaging maligaya sa banal na pakikinabang ang iyong sambayanan at makapanatiling nagkakamit ng gantimpalang iyong inilaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo na makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos.